Bago tayo magsimula, ang kwento natin sa araw na ito ay may mga salitang hindi naaangkop sa mga bata. Paalala lang po. Humahagalpak sa katatawa si Harold habang pinapanood sa malaking flat screen TV ang isang kilalang pelikulang katatakutan noong dekada 80. Shake, Rattle and Roll yon na pinagbibidahan ni Manilyn Reynes. Kasama ng kainuman niyang si David na sinasakop na ng demonyo ng alak ang utak, natawa rin ng tawa kagaya niya. Kung ako ang bida sa palabas na yan, naku, tiyak hindi ako magmumukhang tanga sa takot. Tignan mo, nakakatakot ba yan? Hinahabol kasi ng aswang ang bidang babae habang takot na tumitili ito at patuloy sa pagtakbo. Sinabi mo pa, par, halatang fake naman ang aswang oh. Di ba nahalata ni Manilyn na nakakostyum lang yung humahabol sa kanya? Natatawang turan din ni David. Kahibangan lang yan, tigilan na natin to. Dinampot ni David ang remote sa ibabaw ng glass table at nangka na sanang papatayin ng telebisyon nang pigilan ni Harold ang kaibigan. Stoy, wag! Wag muna! Hinablot niya ang braso ni David. Nag-e-enjoy pa nga tayo sa kaingutan ni Manilyn eh. Masyado mo namang sineseryoso ang palabas. Alam nating di totoo yung aswang na yan. Saka, hindi pa magaling sa high-tech editing ang mga crew nung 80s. Kaya hindi ka panipaniwala yung mga napapanood mo. Weak monster, weak lightning. Pero maganda naman yung acting at yung setting at ambience. Aminin mo, nakakakilabot no? Nagsali ng bote ng alak sa isang baso si David bago nito inumin. Lasing ka na ba, par? Ang dami mo nang nalalaman eh. Oh gag, nagiging critical lang ako sa pinapanood natin. Ganun ako bilang magaling na reviewer. Kaya, I rate that aswang episode movie sa SRR2 7 out of 10. Pumalakpak si David bilang pagsang-ayon sa kanya. Ako naman, 3 out of 10. Ba't ang baba? Sinimot na nito ang laman ng bote ng alak. Walang thrill sa akin, pare. Saka ang boring. Pero maganda naman yung acting ni Manilyn Reynes, di ba? Nope. Namumula-mula na ang mukha nito, dulot ng kalasingan. Mag-ibang movie na nga lang tayo. Pumili tayo na mas magandang horror movie. Ayoko ng baduy na makaluma. Ikaw ang pumili kung anong sa tingin mong nakakatakot. Mas maganda sana yung gruesome. May halong brutal, suspense, thriller na horror. May pumitik sa utak ni Harold. Yung wrong turn na lang kaya. Nakakasuka yun. Naging pihika naman si David. Umasim ang mukha nito nang makainom ng tubig. Tapos ko na yun eh. Hanggang part 6. Kung ayaw mo, edi Green Inferno. Aba, mas magandang panoorin yun habang namumulutan tayo ng sisig. Napatingala si David at iniisip kung napanood na ba nito yung binanggit na pelikula. Sige. Parang hindi ko pa nga napapanood yan. Ayos! Mamaya ipe-play ko na. Pero teka lang, bitin tayo sa alak eh. Labas muna ako para. Bibili lang ako ng 2 styro ng sisig at 2 bote pa ng MP. Yon! Yan ang gusto ko sa'yo, pare. Nagkukusa. Ako pa ba? Tumayo si Harold mula sa pagkakaupo sa malambot na couch. Dinukot niya ang pitaka mula sa bulsa ng pantalon. Kumuha siya ng 1,000. Sigurado ka ba dyan, par? May bukas pa bang tindahan ng mga ganitong disoras ng gabi? Oo naman! Dun sa kabilang cluster. Tinapik na ng binata ang balikat ni David. O par, diyan ka muna ah. Sibat muna ako saglit. Nakipagkamay pa siya sa kaibigan. Paglabas ni Harold, pansamantalang nabura ang kanyang kalasingan sa utak nang may humaplos na malamig na hangin sa kanyang batok. Parang biglang nagyelo ang buo niyang katawan. Dagli siyang napalingon, pero humarap din nang wala naman siyang napansin na kung ano. Malamig lang siguro ang simoy ng hangin ngayon. Kasi bare months na. Malapit na magpasko.
Kinumbinsi niya ang sarili na huwag matakot. Paunti-unti kasi ay tinatambol na ang kanyang puso. May nararamdaman na siyang kakaiba sa paligid na tila ba may nakasunod sa kanyang kung ano. Pagkarating sa kabilang cluster, saktong isasara na sana ng tinderang bintana nang magpahabol siya dito na bibili ng 2 bote ng MP. Hindi naman umangal ang bantay ng tindahan at hinayaan siyang makabili. Matapos makuha ang 2 bote ng nakakalasing na inumin, saka siya tumawid sa kabilang kalsada at naroon naman ang sisig house, kung saan may 3 pang tao na nauna sa kanya sa pila para umorder ng sisig. Bumuntong hininga si Harold. Madali pa naman siyang mainip. Pero tiniis na lang niyang pumila para may pampulutan silang dalawa ni David habang nagmo-movie marathon. 15 minuto na ang lumipas nang makarating din siya sa unahan. 5 minuto naman ang hinintay niya bago maluto ang sisig na kanyang in-order. 20 minutes din yun ah. Ang tagal din. Baka umalis na si David sa bahay. Sayang ang bonding naming dalawa kapag nagkataon. Bukas magiging busy na kami sa pagtutulak nito. Tumingin muna siya sa kaliwat kanan kung may parating na sasakyan, bago siya mabilis na tumawid sa pedestrian lane. Tinakbo na niya ang daang yon patungo sa dulong cluster kung saan siya nakatira. Huminto lang siya sa pagtakbo nang may dumaan na namang muli na malamig na simoy ng hangin na tumama sa kanyang balat. Nagsitayuan na naman ang mga buhok niya na nakatanim sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. May malamig na tinig ang bumulong sa kanya na ikinalaki ng kanyang mga mata. Pagkarinig niya nun, napalunok siya ng laway. Dahan-dahan siyang lumingon na nanginginig sa takot. Nadoble ang panlalaki ng kanyang mga mata nang may nakatayong figura sa poste. Pinihit niya ang ulo paharap. Gaya kanina, biglang nagyelo na naman ang katawan ni Harold. May tao kasi doon na balot ng jacket at may suot na nakamaskarang puti. Sino yun? Bakit niya ako sinusundan? Nang magkalakas na muli siya ng loob, sa kanya muling nilingon ang natagpuan niyang misteryosong nilalang na nakatayo sa poste. Bumakas ang pagtataka sa mukha ni Harold nang wala na yung taong balot ng makapal na jacket at nakasuot sa mukha ng puting maskara. Ha? Nasaan na yun? Nilibot niya ang buong paligid, subalit hindi na niya matagpuan pa ang taong nakaputing maskara. Ipinagkibit balikat na lamang yon ni Harold. Lasing na nga yata talaga ako. Grabe na nga yatang halusinasyon tong nararanasan ko. Kailangan ko na sigurong matulog. Sige mamaya, pagkatapos namin mapanood ni paring David yung Green Inferno, matutulog na ako. Pagod na yata talaga ang utak ko. Pag-uwi sa kanyang bahay, nadatnan niya si David na nakangangang natutulog at nakahilata sa may couch. Bukas ang maliwanag na flat screen habang nakaplay ang isang malaswang pinapanood nito. Inilapag niya muna ang 2 styron na naglalaman ng bagong lutong sisig sa glass table at 2 boteng MP. Bago ginising ang kaibigang tinalo ng alak. Hindi na rin kasi niya matiis ang parang baboy kung makahilik na si David. Hoy par! David! Gising! May sunog! Naghihisterical na umarte si Harold para magising ang kaibigang sinakop na ng pagkalango sa alak. Subalit kahit anong gawin niyang pagsisigaw, hindi pa rin namumulat ang binata. Para magising, nagtungo siya sa banyo. Gamit ang tabo, sumalok siya ng tubig sa timba. Saka yun ibinuhos sa mukha ni David. Parang nalulunod na napabalikwas ng bangon si David at kunwaring napasigaw naman si Harold. Sunog! Sunog! Saklolo! Tulungan niyo kami! May nagsusunog dito! Napahilamos ng mukha si David. Biglang nabura rin ang tama ng alak sa utak nito. Saka tarantang napatayo at papunta sa labas.
Tulungan niyo ako! Nasusunog ako! Ah! Doon ay malakas na napahagalpak ng tawa si Harold sa inaakto ng kaibigan. Buwang! Bumalik ka dito! Hoy! Si Raulo! Hinabol niya si David. Pinigilan niya ang pagwawala nito at hinatak sa loob. Tawa pa rin siya ng tawa sa reaksyon ng kaibigan. Ano ba talaga nangyayari, Rold? May sunog ba talaga? Timang, wala no? Tara na sa loob. Magpalit ka muna ng damit. Basang-basa ka oh. Ipapahiram ko muna sa iyo ang damit ko. Pagpasok sa loob, pinagpalit na ni Harold ng damit si David. Tanong pa rin ang tanong ang kaibigan niya sa kanya kung anong nangyari. Wala raw kasi itong matandaan. Tinawanan na lamang niya ito. Huwag mo nang alamin pa, Vid. Mabuti pa, mag-relax ka muna. Kapag nahimasmasan ka na, saka natin itutuloy ang panonood natin ng Green Inferno, ha? Pero saan ba yung sunog? Napakamot ng ulo si Harold. Walang sunog. Baka yung panaginip mo nagkakasunog, di mo na pala alam. Saka ano yan? Ikaw di ka nagpapaalam sa akin. Panonood ka pala ng ganyan. Humagikgik ng tawa si David. Yan ba? Wala eh. Tinamaan ng init ng katawan. Unggoy! Lipat ko na sa Netflix I-switch off mo na yung kalaswaan sa utak mo. Pinindot na niya sa remote ang Netflix. Saka hinanap ang movie na Green Inferno. Pagka-play nun, binuksan na ng dalawa ang sari-sariling MP at tinira ang pulutang sisig. Kinain na ni David yung sisig. Wala pa mang 2 minuto ang palabas na pinapanood, naubos na nito yung pulutan. Sinaway ni Harold ang matakaw na kaibigan. Hoy, ubos na agad. Wala pa yung parte na babagsak yung eroplano at mapapadpad sila sa kagubatan. Wala eh. Saka isa pa, gutom ako. Sarap kaya ng sisig kapag mainit. Busin mo na yan. Upa ka muna. Kapag lumamig pa yan, sige ka. Hindi na yan masarap. Kasibaan mo. Habang nasa kalagitnaan sila ng masarap na pamumulutan at inuman, tumunog ang kanilang cellphone na nakalagay sa ibabaw ng glass table. Lumiwanag ang aparatong yon. Inihinto muna nila ang pinapanood. Tapos chinek ang nag-text sa kanila. Biglang napamura si David. Ina naman talaga Mag-aalas 2 na madaling araw ngayong papupunta tong si Tupi. Baka ngayon lang nagising, Vid. Hayaan mo na si Tupi umabol. At least nga sumipot Akala ko, i-Indianin na tayo. Kita mo naman, malakas topak nun kapag nakatikim ng shabu. Madaling araw talagang gising nun. I-text ko na lang na magdala ng 3 styro ng sisig para makabawi siya sa atin sa pagiging late niya. Ayan, sinasamantala mo na naman si Tupi sa kasibaan mo. Para may pakinabang naman siya. Ayaw mo nun? Tiba-tiba tayo sa sisig. Alam mo naman, paborito natin ang sisig Napailing na lamang si Harold kay David na tumatawa na ngayon. Bahala ka. Pero masaya ako na makukumpleto na tayo ngayon sa panonood ng movie marathon. Pinadalhan ng mensahe ni David si Tupi at inutusan na bumili ng 3 sisig para dagdag sa pupulutanin nila habang nanonood ng magandang palabas. Bandang 2:30 ng madaling araw ay dumating din agad si Tupi na may bitbit na supot na may 3 styro. Eto na, tinupad ko na yung utos mo. Pero in fairness, nag-crave agad ako. Saan? Sa sisig o sa babae? Para bang may nais siyang iparating kay Tupi nang iningisian na siya ng nakakaloko ngayon. Parehas! Tanda mo si... Ops, wag mo ituloy yan. Ayokong balikan yung nangyari kay... Shh! Itutuloy mo naman. Nagkatinginan na lamang ang 3 sa isa't isa. Pare-pareho silang napalagok ng sariling laway. Ayaw na nilang mabalikan pa yung ginawa nilang kalokohang 3 sa isang babae. Maupo ka na lang dito. Manood na tayo. Ano ba yung pinapanood nyo? Green Inferno, par. Ay, parang napanood ko na yan. Pero hindi ko lang masyado matandaan kung ano yung eksena.
Pero pagkakatanda ko, nakakadiri yan. May pugot-pugot yan ng ulo. Oops, spoiler! Huwag ka muna maingay. Di ko pa napapanood yan eh. Tinakpan ni David ang bibig ni Tupi. Sige na, panoorin na natin. Excited ako sa mangyayari kahit naging bihag yung bidang babae dyan ng mga tribo. Tinalima ni David ng mga mata si Tupi. Isa pa, sige. Nakikipaghamunan pa siya kay Tupi. Eto naman, parang yan lang eh. Sige na nga, tatahimik na lang ako. Umaktong iziniper ni Tupi ang bibig. Nagpaalala pa si Harold sa dalawang kaibigan. Oy, piplay ko na ha. Wala na maingay. Hindi na nga nagsalita sina David at Tupi. Tahimik nang nanood ang tatlo ng nakakasabik na palabas. Habang umuusad ang pelikula, tawa naman ang tawa si Tupi nang may sumisirit ng dugo, pinupugutan ng ulo at kinukuha ang lamang loob ang mga tribo sa mga biktima nito. Sus, matatakot nga kayo dyan. Ako nga, takot na takot eh. Ngumisi pa si Tupi, saka nag-aktong nanlalaki ang mga mata sa takot. Tawa ka ng tawa dyan. Para ka nasisiraan na ng bait ah. Huwag ka na magtaka kung siraulo yan. Adik yan eh. Ikaw din naman eh. Eh di damay-damay na tayo. Ako din eh. Mga unggoy, pare-pareho tayong adik. Adik sa babae. Mas lumakas pa ang tawanan ng dalawa sa sinabi ni Tupi. Sinakop na muli sila ng nakakalasing na inuming dalawa. Ganon din si Tupi na wagas kung makatawa kahit hindi naman nakakatawa ang kanilang pinapanood. Hanggang umabot sa puntong dinakot na ng tatlo ang sisig. Kinamay, hindi na gumamit ng tinidor. Saka ginawang mani na isinubo sa bibig. Ayan na ang pinaka-exciting part oh. Ikukulong na nila yung bidang babae. Gag, ano nakakatawa dyan? Natatawa ako sa reaksyon ng bidang babae. Parang kakatayin agad. Alam naman niyang maliligtas siya sa bandang huli. Tapos paiyak-iyak pa. Siyempre, utos ng direktor eh. Tawa lang ng tawa ang tatlo sa kanilang mga kalokohan. Pero napalitan yon at naging seryoso ang mukha ng mga ito nang bumanat muli si Tupi at mabanggit ang pangalan ng isang babae. Isang biro na hindi ikinatuwa ng dalawa. Bigla ako tuloy naalala yung magandang babaeng cashier na nasa De Galas Grocery. Naalala ko si Lori kung paano magmakaawa sa atin. Miss na miss ko na si Lori. Sana magmulto siya sa akin. Nagkatinginan ng mata sa mata sina Harold at David sa ipinahayag ng kanilang kaibigang si Tupi. Lumunok sila sa sobrang kaba. Biglang nawala yung kalasingan nila. Samantalang si Tupi ay dumakot lang ng pulutan na sisig. Patuloy lamang sa pag-inom at pagtawa. Malakas na siguro ang tama ng alak kaya hindi na alam ang mga pinagsasasabi. Pagkatapos natin siyang pagpiesta ang tatlo, sigurado ko, pinagpiesta naman siya ng mga uod ngayon. Binatukan siya ng malakas ni Harold na halos ikasubsob sa sahig ng sagayon, matauhan sa mga pinagsasasabi. Puti ka par. Kasasabi ko lang kanina na wag mong mababanggit ang babae niyan eh. Baka magkatotoo yung sinabi mo. Binabalaan kita ah. Lakas ng tama mo ah. Saway ni Harold na nababalisa at nagpalinga-linga sa paligid. Ngunit di pa rin naawat si Tupi at wala pa ring preno ang bibig sa kakasalita ng kung ano-ano. Hayaan niyo siya magmulto. Basta ba, hahanap-hanapin niya itong mga ano natin eh. Stoy, Tupi! Tigilan mo yan ha. Sinasabi ko sa'yo. Hindi na naituloy pa ang pananaway ni David nang umarangkada pa ang hindi maawat na bibig ni Tupi. Naalala niyo ba yung boyfriend nun na si Kiefer? Nagpakamatay na raw ah. Kababalita lang kanina. O ba't hindi ka pa rin talaga titigil ha? Akmang susuntukin na sana ni Harold si Tupi nang tawagin sila ni David. Ang boses nito ay waring nababasag. Para bang may humaharang na tinik sa lalamunan nito sa napansin sa flat screen TV.
Mga par, tignan nyo. Nanginginig ang mga daliring itinuro nito ang flat screen TV. Bumaling sila sa telebisyong pinapanood. Bigla kasi yung lumabo. Para bang nagkakaroon ng glitch ang Netflix ni Harold. Bakit? Anong nangyayari? Dinampot niya ang remote sa ibabaw ng glass table. Sinubukang pindutin ng makailang beses ang Netflix button. Subalit ayaw nun gumana. Nagiging kulay abulang ang screen ng TV. Nagkakaroon yun ng guhit-guhit na itim at naglilikha ng nakakarinding tunog. Pare-parehong nagtakip na magkabilang tenga ang tatlong magkakaibigan. Aray! Ang sakit sa tenga! Nakakatuliling! Rold! Patayin mo ang TV! Sinubukan niyang pindutin ang pulang button, subalit hindi pa rin gumagana ang remote nun. Inisip ni Harold na baka wala na yung baterya. Hugutin mo na lang yung saksak, bilis! Ang sakit talaga sa tenga eh! Mabilis siyang pumaroon sa likod ng flat screen TV. Tinanggal niya ang saksak na nakakonekta sa telebisyon. Pero laking gulat at pagtataka nila nang hindi nagbabago yung glitch at ingay na nanggagaling sa weirdong flat screen TV na yon. Imposible. Ano ba talaga nangyayari? Ah! Ilang sandali pa ay may lumilitaw na senaryong nagpagimbal sa kanilang tatlo. Malakas yung volume at napalundag sa gulat si David nang marinig ang pamilyar na sigaw nun na nanggagaling sa telebisyon. Sa pagkakataong ito, hindi na sila humahagalpak sa katatawa sa pinapanood. Tinatabla na sila ng takot na nararamdaman. Hindi na yun isang biro na kung papanoorin nila ay pawang mga nagsiganap lang na kilalang artista. Para mawala ang takot, si Tupe ay inubos ang isang botelya ng alak at wala siyang pakialam kahit may kakaibang nangyayari sa telebisyon ni Harold. Sinubukang hinaan ni David ang volume ng sound sa pamamagitan ng remote. Ngunit kahit hinaan ay ganun pa rin kalakas ang naririnig dito na ipinagtaka nila. Parang awa niyo na. Huwag po. Huwag po. Tama na. Huwag po. Ayoko na. Nanlaki ang mga mata ni Harold na parang pamilyar sa kanya ang senaryong yon. Isang senaryong ayaw na niyang mabalikan pang muli. Hindi kaya yan yung... Napatakip si Harold sa bibig. Ang napapanood nila ay isang hubot-hubad na babaeng umiiyak na nakagapos ang kamay sa likod, pati paa nito. Nakatihaya ito sa ibabaw ng malamig na stainless steel na lamesa. Nakitang-kita ang kabuuan ng katawan ng pagkababae nito. Labis ang pagmamakaawa ng babae, pero parang musika naman ito sa dalawa at tumatawa pa. Rold, si Lori yan ah! Hindi pinansin ni Harold ang napansin ni David. Seryoso lang nilang pinapanood ang palabas na yon. Isang totoong palabas o pangyayari na sila-sila mismo ang mga tauhan. Pinapanood nila sa telebisyon ang paglapit ng isang lalaking nakakulay berdeng kasuotan at saka naghubad ng pang-itaas. Pumatong ito sa babae, saka pinagpupupog ito ng halik sa leeg, papunta sa dibdib. Hindi. Ako yan ah. Paanas na wika ni David habang nanlalaki ang mga mata sa pinapanood. Hindi ito makapaniwala. Mas lalong dumaing ang babae nang magmula sa dibdib ay umabot sa ari ng babae ang pagpupog ng halik ni David. Tupe, itapat mo rito yung camera. Ayan! Narinig nilang utos ng isang pamilyar na boses na lalaki. Mula roon ay napadpad yung screen sa isang lalaking nakaitim naman na damit. Inalis nito ang pang-itaas maski ang pantalon nito at isinama pati ang underwear. Napapabuga na lang ng hangin si Harold nang mapagtanto niyang siya ang lalaking yun. Wait. Bakit nandyan yung video natin?
Nanginginig na sambit ni Harold sa isip. Sunod-sunod na tinambol ang kanyang puso habang nasasaksihan ng kawalang hiyaang ginagawa nila kay Lori. Hindi na nakapagtataka ang kanilang pinapanood ngayon ay ang pangre-rape sa cashier na nagngangalang si Lori. Sa pagpapatuloy ng kanilang panonood, ay pareho na nilang nilalapastangan ni David ang katawan ng kaawa-awang babae. Sa bawat pagpalaho ng babae ay ang pagkakasasa ng dalawa sa puri nito. Matapos magparaos, inaya ni Harold sa humahawak ng kamera na ito naman ang gumalaw sa babae. Tupi, ikaw naman dito. Ayos ang experience dito. Sinsarap ng sisig. Patawa-tawa at na-e-excite na lumapit si Tupi sa hubot-hubad na babaeng nakahiga sa stainless steel. Si David naman ang humawak ng kamera. Ako ba yan? Ang gwapo ko dyan ah! Di kalaunan ay lumabo muli ang screen at lumitaw roon ang hindi nila inaasahang senaryong tatambad sa tatlo. Nanginig ang mga kalamnan nila at nawawala na rin ng kulay ang mukha ng dalawa nang matagpuan nila ang mga sarili sa loob ng telebisyong yon na pinagtsatsap-tsap ng tatlong kalalakihan si Lori. Patayin mo ng TV, David! Patayin mo na! Biglang naghurumintado si Harold. Hindi ba? Hindi mo nga napatay ka ni... Basta patayin mo na! Baka sa'yo gumana! Heto na ang remote oh! Pero... Wala nang maraming satsat! Sundin mo na lang ako! Agad na sumunod si David dahil nakakaramdam na rin ito ng takot. Nanginginig ang hinlalaking pinindot nito ang power off, subalit nakapagtatakang hindi naman namamatay ang telebisyon. Ayaw dumilim ng nasa screen. Patuloy pa rin na rumerehistro ang daloy ng eksena sa telebisyon. Hindi ito maaari. Paano yan? Anong gagawin natin? May sa demonyo pala yung TV na yan eh. Di ba trip lang naman nating videohan na nangyaring yun kay Lori? Hindi naman natin yun balak i-upload sa sensual site. Oo, binasag ko yung camera kasi sabi niyo baka matagpuan ng pulis. Pira-piraso yun, maniwala kayo. Walang kahit anumang ebidensya matatagpuan ng mga otoridad laban sa atin sa panggagahasa kay Lori. Eh ano yan? Bakit nagpapakita yung pagcha-chop-chop natin kay Lori? Ewan ko, hindi ko alam. Saan mo ba binili ang TV na yan? Doon sandaling natameme si Harold. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Hindi ko yan binili. Dinekwat ko yan. Kasama ko si Tupi. Gulat na bumaling si David kay Tupi na bagsak nang nakaupo sa couch. Automatic na nagsasalita ito kahit nakapikit. Ninakaw namin ni Harold yung TV na yan sa kabilang bayan. Sa matandang lalaking pinaghihinala nilang mangkukulam. Napanganga si David sa sinabi ni Tupi. Ano? Doon pa talaga sa mangkukulam na yon? Oo. Eh yung pinaghihinala ang mangkukulam sa kabilang bayan, lolo ni Lori yun eh. Si Lori na ni-rape natin. Sa puntong yon, si Harold naman ang biglang napanganga sa sinabing yun ng kaibigan na kagulat-gulat. 1 linggo pa lang ang nakalilipas nang madispatsa ni na Harold, David at Tupi ang bangkay ni Lori. Matapos nilang pagputol-putulin ang mga bahagi ng katawan ng minolestya nilang babae, ibinaon nila sa iba't ibang panig ng lupa ang mga katawan nito. Paa, kamay, hita, tiyan, pati ang pugot na ulo nito. Nang sa gayon, mapagtakpan ang ginawa nilang krimen. Matapos ang maikling pag-uusap ng tatlo, binalingan nilang muli ang telebisyong nanlalabo. Laking gulat nila sa sumunod na eksena. Hindi na yun sakop ng trip na pangahalay sa video nila. Sa pangatlong beses ay muling lumabo ang screen ng TV at bumulaga roon ang mukha ni Lori na punong-puno ng dugo ang mukha. Hindi nakaligtas sa kanilang tatlo ang nanlilisik na mga mata nito.
Napaurong ang dalawa sa sobrang gulat. Oras na para pagbayaran yung ginawa niyo sa akin. Dahil sa takot, ay kumaripas palabas tungo sa nakabukas na pintuan sina Harold at David. Samantalang naiwan sa bahay ni Harold si Tupi. Tulala lamang itong nakatuon sa telebisyon. Pinakatitigan ang nakakarimarim na malaking mukha ni Lori sa flat screen TV na yon. Saglit pa ay biglang namatay ang telebisyon. Makailang ulit na iling ang ginawa ni Tupi bago pumunta sa malambot na kutsyon at humiga. Talagang lasing na ako. Sabi niya sa sarili habang nakatingala lamang sa kisame. Dalawang mo akong talaga. Sinasabi ko na nga ba, mga duwag eh. Dinala na lamang si Tupi sa kalanguan nito sa alak tungo sa panaginip. Pagising ni Tupi, takang-taka siyang nakatulog pala siya sa bahay ng kaibigang si Harold. Bukas na bukas din ang pinto nun. Maigi na lamang ay walang masamang loob ang pumasok sa bahay ng kaibigan. Pasado 8:00 na kasi ng umaga nang salubungin siya ng tindi ng init ng sikat ng araw. Late na siya sa trabaho niya sa construction site, kaya bumalik na lamang siyang muli sa pagkakahiga sa couch. Parang bahay na rin kasi ni Tupi yung tinitirhan ni Harold, kaya feel at home siya doon anumang oras niyang gustuhin. Siguro, mag-extra na lang ako sa pagtutulak sa boss namin mamaya. Sana nandun lang ang 2 kumag sa sekretong hideout namin. Ay nako, bakit ba kasi sila tumakbo kagabi? Tinatablan ba sila ng konsensya? Mga mahihinang nila lang. Pero, nakakatamad namang magpunta ng hideout. Dito na nga muna ako higa. Rold, sakit pa ng ulo ko eh. Tulog muna ako ah. Humilata muli si Tupi sa malambot na couch. Saka napapikit at pinilit na matulog. Meron pa kasi itong hangover. Medyo nahihilo siya dulot ng tama ng alak. Nagising lang siya nang may marinig na sigaw sa flat screen television na katapat lang nito. Nagsalubong ang magkabila niyang kilay nang manlabo yung monitor sa hindi niya malamang dahilan. Napasapo siya ng ulo. Kinamot niya ang nangangating kaliwang kilay. Di pa yata nawawala ang hangover ko ah. Bakit ganun to nakikita ko? Bigla na lang umandar tong TV ni Harold eh, hindi ko pa naman sinasaksak. Maya-maya pa, may tumunog sa bulsa ng kanyang denim pants. Dinukot niya ang aparato. Tumambad sa kanya ang mensahe ng kanyang kasalukuyang karelasyon na si Ursula. Makikipagkalas na daw ito ng relasyon sa kanya. Biglang nagising ang diwa niya at tila ba binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang mukha sa nabasa. Sinubukan pa niyang i-text ang nobya niya, subalit hindi na siya nito sinasagot pa. Ayon pa sa text ng babae, tama daw kasi siyang magpapasok sa trabaho nito bilang isang construction worker, tapos lasenggero pa. Nalaman pala ni Ursula na hindi na ito nagpapapasok sa construction site. Inisip niya tuloy baka nalaman na nitong adik siya. Kaya ng 2 sumunod na araw, pinanindigan niya ang pagiging adik at lasenggero. Sa pagkakalunod sa alak niya na ibaling ang atensyon niya ng 3 gabi, dulot ng sama ng loob kay Ursula. Hinithit din ni Tupi yung tila puting pulbong nasa transparent na pakete. Isa pa, hindi na rin siya nadamayan ng 2 niyang kaibigang sina Harold at David. Hindi na nagparamdam sa kanya matapos ng gabing yon. Sa isip-isip niya, tuluyan na ngang naduwag ang 2 kumag. Naduwag at inuusig na ng konsensya nang mabanggit niya ang mga katagang ito. Pagkatapos natin siyang pagpiesta ang 3, sigurado ko, pinagpepiesta na rin siya ng mga uod ngayon. Nangiti si Tupi sa naisip niyang yon. Pagkatapos ay tumungga sa maliit na kupita na may lamang alak. Nandoon pa rin siya sa bahay ni Harold. Gusto niya kasing salubungin ng kaibigan
at madatnang loyal at concerned siyang naghihintay sa binata. Pero 3 araw na ang nakalilipas, hindi pa rin umuuwi si Harold. Maski si David na pinagtanong niya gamit sa text ang kaibigan malapit sa bahay nito. Sinamantala na lang ni Tupe ang pagkakataon na angkinin ang bahay ni Harold. Ayaw din naman niyang umuwi sa bahay dahil sa sermonan lang siya ng nanay niya na walang ibang inatupag kundi ang magsugal. Binuksan na lamang ni Tupe ang telebisyon para malibang sa pelikulang katatakutan na para sa kanya ay hindi naman talaga nakakatakot. Gusto niya lang matawa sa katangahan at reaksyon ng bida. Ano kaya magandang pwedeng pagpilian dito? Uy! Artista na ako! Hindi na niya nagawang ilipat sa Netflix para makapamili siya ng magandang papanoorin. May tumambad na sa kanyang eksena na hindi niya mawari bakit yun ang unang bumungad. Ang mukha niya mismo ang tumambad sa malaking screen. Kamukhang-kamukha niya yun na parabang nananalamin lang siya nun. Nakangisi ito sa palabas bago isuot ang kulay puting mask sa bibig at ilagay sa ulo ang cover na parang nag-o-opera lang. Lumayo sa screen ang taong kamukha niya at kitang-kita na naka-all white dress ito na mistulang isang ang doktor. Sa dilim ng bahaging yon ay parang tukoy na niya kung saan naroroon ang kamukha niya sa naturang palabas. Parang isa yung bodega malapit sa Degalas Grocery sa isang tagong eskinita. Lumakad ito tungo sa tagong silid kung saan ang pinto ay nababahira ng mga tuyong dugo. Pinihit nito ang seradura at pagbukas ay ang 2 lalaking nakatayong walang saplot ang bumulaga sa kanya. Nasorpresa siya na ang 2 kaibigan niyang sina Harold at David yun. Nakatali ang 2 magkabilang kamay na mga ito sa palawit na bakal at ang paa ay magkadikit na nakatali rin. Hindi niya akalain na kasama sa palabas ang 2 niyang kaibigan. Uy! Ang 2 duwag! Mga wala kayong kwentang kaibigan! Kaya pala hindi nyo na ako sinasamahan dito ha? Kinalimutan nyo na ako! Sikat na pala kayo, mga ulol! Natatawang sigaw niya na parabang pinagbabalingan ng sama ng loob ang pinapanood. At saka, mga pornstar na pala kayo, mga para! Ayos! Gaganda ng katawan, hala! Nagulat siya nang sabuyan ng kanyang kahawig ng malamig na tubig ang 2 walang malay na taong sina David at Harold. Doon ay napasinghap ang 2 at saka nagising. Nagkaroon na ito ng mga ulirat. Inalis na nung lalaking kahawig niya ang mask nito nang sa gayon ay makilala ng 2. Anong ibig sabihin nito, Tupe? Nasaan kami? Bakit kami nakahubot-hubad? Anong gagawin mo sa amin, par? Nanginginig na mga katagang sabi ni David. Takot na takot ito. Nangangatog ang mga katawan dulot ng lamig ng tubig na sumaboy sa 2. Nanlaki ang mga mata ni Tupe na halos hindi makapaniwala sa sinabi ni David. Pakawalan mo kami. Alam naming gumagamit ka, kaya mo lang ginagawa ito. Magpapagaling ka, par, ha? Tutulungan ka namin makabangon, Tupe. May himig na pagsusumamong saad ni Harold. Huwag mo namang gawin sa amin to, par. Nakikiusap kami sa'yo. Kalagan mo na kami. Natatakot na kami sa'yo. Imbes na sagutin ng 2, ay nagpunta itong kahawig ni Tupe sa katabi na sinundan naman ng screen patungo roon. Sa isang mahabang lamesa, may nakalagay na nakahanay na iba't ibang uri ng mga patalim. Huwag mong gawin sa amin to, Tupe. Mga kaibigan mo kami. Diyos ko, tulungan mo kami. Pamilyar ang boses noon na nagmumula kay Harold. Umuugong ang flat screen TV na yon. Walang pikit na pinapanood lamang ni Tupe ang susunod na mangyayari. Nakangisi lang yung kahawig niya sa screen pagkatapos ay kinuha ang isang mahabang patalim. Sa tingin ni Tupe, ito na yata ang pinakamahabang patalim na nakahanay sa lamesang naroon na ginagamit ng mga mandirigma, ang katana sword. Mabilis na bumaling ang kamerang yon sa katawan ni David. Lumapit ang kamera at waring na-zoom in sa mukha ng lalaki.
Halatang namumutla ang mukha sa takot sa maaaring kahinatnan nito. Kaso nawala yung takot nito at napalitan ng pagtataka nang diretsyong tumingin ito sa kamera at malaman kung sino ang humahawak nito. Teka, ikaw? Magkasabot kayo? Anong katarantang... Hindi na naituloy ni David ang susunod na sasabihin nang masaktan ito at mangasim ang mukha nito sa sakit. Hayop kayo! Bakit yan pang pinutol nyo? Ang sakit! Na-zoom out ang kamera sa normal view. Kitang-kita sa ibabang bahagi ng katawan ni David ang pagsirit ng dugo nun. Tumatalsik pa ang mga patak ng pulang dugo sa screen kung paano naputol ang pagkalalaki nito. Pinulot ng kahawig ni Tupe ang malambot na bagay na yon na naputol kay David. Ibalik mo sa akin yan, traidor ka! Akin na yan! Ang ari ko! Dumako naman ang kamera sa posisyon ni Harold. Naging karindi-rindi rin ang paghiyaw nito sa sobrang sakit nang maputulan din ito ng ari. Diyos ko! Tupe, aray ko! Ano bang ginawa namin sa'yo kasalanan? Bakit ba ginagawa mo sa amin to? Ang sakit! Tanging pagtangis ng dalawa ang naririnig niya sa pinapanood. Isang nakakarinding paghagulgol ang nasaksihan niya nang pinutol ang pinakaiingat-ingatan ng mga ito na pagkalalaki. Naagaw muli ang atensyon ng telebisyon sa tupi na yon nang may kinuha itong injection sa lamesa. Tupe, tigilan mo na to. Wala kaming kasalanan sa'yo. Tigilan mo na ang pagtutorture sa amin. Pagmamakaawa ni Harold pagkatapos humagulgol na maririnig sa ugong ng telebisyong pinapanood ni Tupi. Yakap-yakap na ni Tupi ang sarili. Hindi niya akalain na siya ang gumaganap ng totoong brutal na kawalang hiyaan sa dalawa niyang kaibigan. Tupe, naging mabuti kaming kaibigan sa'yo. Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Ngunit isang masamang pukulang na tingin ang iginanti nito bago kumurba ang labi. Nginisian lang nito ang lalaki na may ibig sabihin. Walang halong awa sa mga mata. Wala nga ba? Sarkastikong sabi nito at saka itinarak sa hita ni Harold ang injection, gayon din kay David. Wala pala ha? Mga sinungaling! Muli na namang pumailan lang ang kanilang hiyaw. Aray! Tupe, tama na! Tupe, par! Ang sakit na! Sobrang sakit na! Sige, magsinungaling pa kayo. Dagdagan nyo pa ang inyong mga kasalanan. Sige! Napupuno ang ingay sa pinapanood ni Tupe. Tulala lang siya sa pinapanood. Pinalibutan na siya ng takot na naramdaman sa buo niyang katawan. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang panonood. Hindi na rin kasi siya makatayo na parang estatwa na lang sa pagkakaupo. Para na rin siyang tinatawag ng kalikasan pero hindi niya magawang makatayo sa kinauupuan at pumunta sa banyo at ilabas ang laman ng kanyang pantog. Dahil na rin sa magandang palabas na kanyang pinapanood na siya mismo ang bida. Ayan, pampamanhid yung tinuro ko sa inyo. Para wala na kayong maramdaman sa oras na putulin ko mga bahagi ng katawan nyo. Gaya ng ginawa nyo sa akin. Sigaw nito bago kunin uli ang katana. Mula sa pagkakabanat na pagkakatali sa magkabilang dulo ng kamay ng dalawa, hinataw ng kahawig ni Tupi ng katana ang kaliwang braso ni Harold na sinundan din ang pagputol ng kaliwang braso din ni David sa kaparehong patalim. Humiwalay ito sa pagkakatali at naiwan ang braso nilang nakatali pa rin na umuugoy sa palawit. Isinunod din nito ang kanang braso ng dalawa. Tuluyan silang nakakawala pero para naman silang bulating nagkakakawag. Para tuloy tinutuon ni Tupe ang papanoorin sana nila ng gabing yun sa pelikulang Green Inferno.
Halos mapuno na ng mantsa ng dugo ang puting damit ni Tupi sa loob ng TV. Pero parang siyang-siya pa ito at gustong-gusto nito ang ginagawa. Hindi na ito maawat sa karumal-dumal na pagputol ng iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawa nitong kaibigan. Pinatamaan muli ng patalim ng kanyang kamukha ng katana ang hita ng dalawa. Putol na ang magkaparehong paa at kamay ng dalawang tukmol. Tupi! Ah! Hinang-hina na ang dalawa. Hindi na gumagalaw sina Harold at David, pero patuloy pa rin niyang pinaghahataw ng mahabang patalim ang kanyang mga kaibigan. Kitang-kita na nga ang lamang loob ng mga ito. Nakakalat sa sahig ang mga magkakahalong bituka, atay, apdo, bato at puso. Hindi rin pinalampas ang pagpugot sa ulo ni na Harold at David. Parang kinakatay lang na baboy na hinahati-hati ng mga matador. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay ng kahawig ni Tupi sa dalawa, humarap ito sa kamera. Iniangat nito na tangan sa magkabila nitong kamay ang hawak na mga ulo. Sa kanang kamay, ang ulo ni Harold, samantalang sa kaliwa nito ay ang ulo ni David na parehong dilat na dilat ang mga mata. Nakanganga rin ang bunganga ng dalawang binawian niya ng buhay. Ay, Tupi! Eto na ang dalawang mong kaibigan. Anong pakiramdam na pinapanood mo mismo ang sarili mo? At ikaw mismo ang killer. Pagbati ng kanyang kamukha, habang tulalang nakanganga pa rin siya na pinapanood ang sarili. Biglang nanlabo ang screen ng TV. Di kalaunan ay bigla din yung nagdilim. Bumalik lang ang diwa niya nang matapos ang palabas. Hindi ako yan! Imposibleng ako yan! Ah! Pagtatanggi niya sa sarili. Pagkatapos ay hinawakan ng kanyang ulo at inuntog-untog sa kanyang hita. Hindi ako yan! Ah! Hindi ako pumatay sa mga kaibigan ko! Hindi ito totoo! Wala naman akong maalala sa mga nangyari. Bakit ko papatayin sina David at Harold? Imposible! Hindi talaga ako yun! Makailang ulit niyang itinanggi sa sarili ang napanood. Hindi siya makapaniwala. Sarili talaga niya mismo ang may gawa ng krimen na yun. Ang pumaslang sa kanyang mga kaibigan. Wala rin naman sa pagkakaalala niya na may kakambal siya. Kaya hindi niya akalain na magagawa niya yun kina Harold at David na wala siyang kamalay-malay. Inisip niya rin na baka dulot lang yon ng kinaaadikan niyang pag-inom at ipinagbabawal na gamot. Subalit matinong-matino pa naman ang pag-iisip niya at hindi tinatabla ng matinding halusinasyon. Subalit hindi naglaon, totoo ngang pinapanood niya na ang kanyang mismong sarili. Humarap siya sa nakatayong mahabang salamin. Pinakatitigan niya ang kanyang mukha. Siniyasat niya isa-isa ang parte ng katawang nakalagay sa kanyang mukha. Mata, ilong, at saka bibig. Ganon din ang pagkakaayos ng kanyang buhok na kuhang-kuha sa kanyang pinapanood. Muli niyang sinabunutan ang sariling buhok. Napalunok siya ng sariling laway. Hindi kaya sinaniban ako ng kung sinong kaluluwa habang natutulog ako? Posible kaya yun? Na habang tulog ako, may kumokontrol sa akin? Sleepwalking? O baka demonyo na ng alak o droga ang sumasanib sa akin kaya ginawa ko yun sa sarili ko mga kaibigan? Hindi niya pinaniwalaan ang samot-saring naiisip niya. Hindi pwede ito. Hindi ako yun. Hindi ko pinatay ang mga kaibigan ko. Halos mabaliw siya nang makita sa gilid ng mata niya ang suot na mahabang puting damit na nababahira ng mantsa ng dugo. Nakalapag yun sa sulok ng kabinet. Yun ang ginamit ng mamamatay tao sa palabas na kanyang pinanood. Bakit nandito to? Ibig bang sabihin ito? Totoong pinatay ko sina Harold at David? Gustong-gusto niya nang mahimasmasan sa mga nangyayari. Kinumbinsi niya ang sarili na sana matauhan na bangungot lang ang lahat ng ito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya pa sa laundry basket
ang puting damit na may mantsa ng mga dugo. Gigil na ibinalik niya yon sa lalagyan ng mga labada. Hindi nga sabi ako yun! Para makalimot sa pinanood ay dumukot siya sa bulsa ng sigarilyo. Magyoyosi siya para kumalma at ituon ang atensyon sa kasalukuyang problemang nangyayari sa kanyang buhay. Ngunit pagkadukot niya sa kaliwang bulsa ng kanyang denim pants, ay hindi sigarilyo ang kanyang nakapa. Sobrang lambot kasi nun at bigla ring gumapang ang kanyang kilabot nang madukot yun. Pagkakita niya sa bagay na yon sa kanyang bulsa, mabilis niyang nabitiwan yon sa pandidiri. Napagtanto niya kung ano yun. Putol na ari yun ng isa sa kanyang 2 kaibigan. Ah! Anak ng teteng naman talaga! Napamura pa siya sa pagkagulat. Iwinagwag niya ang kanyang kanang kamay sa pandidiri. Tulirong-tuliro na siya. Muling ibinaling ni Tupe ang kanyang atensyon sa flat screen TV. Umandar ulit yun sa hindi niya malamang dahilan. At ang mukha niyang may mga talsik ng dugo na galing sa kanyang mga kaibigan ang tumambad sa kanya. Hindi ka ba natutuwa na akong bida sa pelikulang pinapanood mo ngayon? Malutong muli na napamura si Tupe sa panguuyam na natatanggap niya sa kahawig na nasa telebisyon. Tumigil ka! Hindi ikaw ako! Hindi ako pumatay sa mga kaibigan ko! May gumulong na bola sa kanyang harapan. Dahil sa galit, pinulot niya ang bolang yon at ibinato sa TV. Tumigil panandalian ang halakhak na naririnig niya sa malaking aparatong yon. Nabasag ang screen nun at kahit nasira na niya ang TV, naririnig pa rin niya ang sarili niyang humahalakhak na talagang tumutuliling sa puno ng kanyang tenga. Hindi ikaw ako! Tigilan mo na ako! Lubayan mo na ako! Hindi na nakatiis si Tupe. Tumakbo na siya palabas ng bahay ni Harold. Wala na siyang pakialam kung anong kahihinatnan sa kanyang sarili. Basta gusto niya nang magising sa bangungot na ito. Maya-maya ay nakarinig siya na may bumulong habang tumatakbo siya sa kung saan-saan. Hindi ka makakatakas sa akin, Tupe. Magbabayad kayong lahat sa ginawa niyo sa akin. Matapos ang bulong na yon, ay napatakip siya ng tenga nang sumabog ang nakakarinding halakhak sa kanyang pandinig. Hindi! Patay ka na! Huwag mo na kaming guluhin pa! Titigil lang ako kapag nakamit ko ng hustisya na para sa akin. Sandali siyang nahinto sa pagtakbo. Tinalo niya muna ang boses ni Lori sa isip niya at nang mawala, doon na siya nagpatuloy sa pagtakbo. Titigilan mo rin pala ako eh. Dami mo pang satsat. Tinahak ni Tupe ang madilim na daan. Mabuti na rin ay wala nang dumadaang sasakyan na mga panahon na yon. Kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo. Balak niyang dumiretso sa sikretong lugar kung saan ay isa siyang pusher. Hihingi siya ng tulong sa kanyang boss. Ikukwento niya dito lahat-lahat. Baka sakaling may maitulong ito sa kanya. Takbo lang siya ng takbo, pero walang hangganan yata ang dulo nun. Habang pabilis ng pabilis ang mga paa niya, mas lalo naman siyang napapalayo sa dulo. Bakit napakalayo naman ito? Pagod na ako. Para na rin siyang hingal kabayo ng sandaling yon. Nang makarating na siya sa dulo ng dilim, isang nilalang ang natagpuan niya doon na nag-aabang sa kanya. Nadatnan niya ang nilalang na may suot na makapal na jacket habang nakukublihan ng hood ang mukha nito. Nang matamaan ng liwanag ng buwan ang mukha ng nilalang na yon, ay nakaputing maskara rin ito. Gaya ng nakaengkwentro ng kaibigan niyang si Harold noon. Wala talagang tsansa na matukoy ang pagkakakilanlan nito. Matapang niyang sinigawan ng taong naka-jacket na nakamaskara ng puti. Hoy! Huwag kang paharang-harang dyan! May pamaskara-maskara ka pa ha! 2 buwan pa bago mag-Halloween! Kala mo naman nakakatakot ka? Sige! Suntukan tayo, ano? Nakipaghamunan pa siya dito ng suntukan. Ano? Sige, lapit! Kala mo natatakot ako sa'yo? Wala,
Hindi na niya itinuloy ang susunod na sasabihin nang may bitbit ang weirdong nilalang na yun ng isang mahabang patalim, ang pamilyar na katana sword. Hawig na hawig yun sa napanood niya kanina na ginamit sa pagpatay sa kanyang dalawang kaibigan. Umurong ang buntot niya nang papalapit ito ng papalapit sa kanya. Mabagal ang bawat paglapit nito sa kanya na nagpadagundong sa kanyang dibdib. Pailing-iling siya habang may iniisip na kung ano. Teka, posible kayang siyang mapanlinlang na ako na napanood ko kanina sa TV ni Harold? Naging alerto si Tupe nang patakbo ng lumalapit ang nakaputing maskara sa kanya. Pumihit siya patalikod at tatakbo na sana. Subalit sa sobrang pagkataranta, nawala siya sa balance at agad na bumagsak sa lupa. Naku po Diyos ko, katapusan ko na yata. Nang maabutan siya ng taong nakaputing maskara, akma na sanang iahataw kay Tupe ang katana. Nang mabilis siyang umaksyon at sinipa na parang kabayo sa tiyan ang misteryosong tao. May kalakasan ng pagsipa niya, kaya napahiga ang weirdong nilalang. Nakahanap agad siya ng pagkakataon para tumayo at saka pumulas ng takbo. Bilis, Tupe! Takbo! Bilisan mo! Napalingon siya at nagulat nang ilang dipa na lamang ay maaabutan na siya ng taong may tanga ng katana. Iwinasiwas ng taong nakamaskara ang katana. Kaagad siyang nakaiwas at tangka na sanang susugurin ito, ngunit kaagad na umaksyon ang nakamaskara at inundayan siya ng matalas nitong patalim. Sumalubong sa balat niya ang matalas na patalim na agad namang tumulo ang dugo niya mula sa nasugatan niyang braso. Aray! Hayop ka! Buisit! Bago pa muling makagawa ng panibagong aksyon ng misteryosong nakamaskara, na sa kanyang pakiwari ay nagpapanggap na si Tupe. Mabilis siyang dumiretso sa malalago at nagtataas ang mga talahib, hawak ang braso niyang sugatan. Sino ba ang taong yun? May kakambal ba ako? Nagparetoke ba siya para gayahin ang mukha ko? Para ako mapagbintangan na pumatay sa dalawa kong kaibigan? Umiikot pa rin ang paningin niya, pero hindi siya nawawalan ng loob na makahanap ng mapagtataguan at matakasan ng pumaslang sa dalawa niyang kaibigan. Iling lang ang itinapat niya sa matinding pagkahilo. Mukhang ang matinding alak pa yata ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ano ba, Tupe? Gising! Kailangan mo matakasan ng taong yun, kundi baka isa ka sa mamamasaker. Sa kalagitnaan ng paghawi ng mga talahib, ay nasilayan niya ang isang kalapit na bahay. Hindi siya nagpatalo sa matinding kirot at sugat na natanggap ng kanyang braso. Nilabanan din niya ang pagkahilo. Taas noon niyang tinungo ang bahay na yon na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at abaka. Tao po! May tao po ba dyan? Tulungan niyo po ako! May gusto pong pumatay sa akin! Papasukin niyo po ako! Parang awa niyo na po! May nahagip siyang isang pala malapit sa tabi ng pinto. May naisip siyang ideya. Kinuha niya ang matigas na bagay na panghukay. Sumandal si Tupi sa gilid ng pinto at aabangan ng taong magbubukas sa kanya. Pagkatapos paglabas ay hahatawin niya yun ng buong lakas para madali siyang makapasok at mapagtaguan ang misteryosong taong humahabol sa kanya. Tao po! May tao po ba dyan? Napapalunok na siya ng laway. Matyaga lang siyang nag-aabang sa kung sino ang lalabas. Mahigpit niyang hinawakan ang pala. May narinig siyang boses ng ginang. Nagsalita ito mula sa loob at tinanong kung sino siya. Hindi niya yung sinagot. Sa halip, hinintay niya ang tsansang makalabas ito. Bumukas ang pinto. Saktong luminga sa kanan ang matandang babae, samantalang siya ay nasa kaliwa at pinukpok niya na agad ng ubod ng lakas ang ulo nito ng pala. Bagsak sa lupa ang kaawa-awang matanda. Ayan, utu-utu ka kasi. Alam mo namang hindi mo kilala tapos pagbubuksan mo ko?
Itong nababagay sa'yo! Ilang beses pang hinataw ni Tupe ang ulo ng matandang babae nang sa gayon, hindi na ito makabangon pa. Hinila niya ang katawan papasok sa bahay ang bangkay ng ginang. Ginawa niya yon upang hindi mag-ingay ang matanda kung sakaling buhay pa ito na naroon siya sa bahay na yon. Dahil baka matagpuan pa siya ng taong tumutugi sa kanya. Kailangan kong utakan ng killer. Hindi niya ako pwedeng patayin. Mas tuso ako kaysa sa kanya, no? Baka akong akala niya. Pinatay niya ang ilaw na nagsisilbing liwanag sa kabuuang bahay ng matanda. Sumilip siya sa bintana. Nakita niyang nagpalinga-linga sa paligid ang taong nakamaskara hanggang sa natigilan ang ulo nito sa harapan kung saan siya naroroon. Napalunok ng laway si Tupe, dulot ng kaba. Hindi pwedeng dito magtungo ang killer na yon. Hindi ako pwedeng gumawa ng ingay. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Pigil hiningang marahang lumapit ang nakamaskara tanga ng katanang kikitil sa kanyang buhay. Nakahinga siya ng maluwag nang lumihis ng landas ang misteryosong taong yon. Mamatay-matay siya sa kaba, ngunit sa wakas ay ligtas na siya. Napakatanga pala ng killer na yon. Hindi pa niya itong pinasok. Mas matalino pa rin pala ako kumpara sa mamamatay taong yun. Binuksan niya ang ilaw sa bahay. Pero lubos siyang nagimbal nang makaramdam ng presensya sa kanyang likuran. Hindi pa pala siya ligtas. Yon ang malaking akala niya. Nakaramdam siya ng isang matigas na bagay na tumama sa kanyang tuhod. Napaluhod si Tupe. Aray! Napaimpit siya sa sobrang sakit. Gumapang ang sakit nito na nanuot sa kanyang buto patungo sa kanyang ulo. Tipong nagkaroon pa yata ng malaking pinsala para hindi na siya makatakbo o makalakad man lang. Narinig niya sa mismong tenga niya ang bulong ng isang matanda. Kinilabutan siya ng bulungan siya nito na hinding-hindi na siya makakatakas. Lumingon siya at ang matandang babae na hinampas niya sa ulo ang nagmamay-ari ng boses na yon. Napupuno ng dugo ang mukha nito na galing sa bunbunan. Ikaw? Imposible! Naguguluhan ako! Bakit? Nanlaki ang mga mata niya. Buhay na buhay ang matanda na para bang hindi niya hinampas ng maraming beses ang ulo nun ng pala. Ngayon, hawak na nito ang pala na kanina ay nasa kanya lang. Pero ang naging kahindik-hindik sa lalaki ay nangumisi ang matanda at ang pamilyar nitong paghalakhak. Hindi maaari! Ikaw yung... Sigaw niya sa isip. Wala nang lakas ang katawan ni Tupe. Hindi sa pisikal kundi sa mga revelasyon na kanyang mga nalaman. Wala na siyang kawala pa habang umuurong siya nang madiskubre kung sino ang sumanib sa matanda. Humagulgol na siya at humingi ng kapatawaran sa kaharap na matanda na sinaniban ng kung anumang elemento. Patawarin mo ko, Lori. Patawarin mo ko sa mga kasalanan na gawa ko sa'yo. Hindi namin sinasadya. Hindi sinasadya. Pang-uuyam ng babae sa kanya. Pinaboy niyo ako. Nirape niyo akong 3. Mga demonyo kayo! Mas lalo pang lumakas ang paghagulgol ni Tupe. Maniwala ka. Sina David at Harold yun. Sila naman talaga ang pasimuno nito eh. Nadamay lang ako. Sinungaling! Nahinto sa paghagulgol si Tupe nang bumagsik na ang mukha ng matanda na sinaniba ni Lori. Tumahimik ka na, Lori. Mamaya pa ka na. Susuko na lang ako sa mga pulis. Pagbabayaran ko lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa inyo. Huwag mo lang akong patayin. Hindi siya pinakinggan ng matanda. Sa halip, lumapit pa sa kanya at pinalo ang kaliwang binti niya ng pala. Humiyaw siya sa sobrang sakit. Tila ba nabali pa ang mga buto nito.
Kahit lumuha kayo ng dugo, hindi ko kayo patatawarin. Hindi! Wag! Ilang beses ginawa yun ng matanda. Sa kabuuan ng bahay na yon ay namamayani ang ingay ni Tupi. Hanggang sa umabot na sa limitasyon ng lalaki. Para bang sumisikip na ang dibdib nito sa hindi malamang dahilan. Katapusan mo na, Tupi. Magsasama na kayo ng dalawa mong hinayupak na kaibigan. Malakas na hinataw ng matandang babae ang ulo ni Tupi. Sa pagkakataong ito, nawalan na ng malay ang kumag. Hindi muna nito tinapos ang buhay ng binata. Hinintay muna nito na may pumasok sa bahay na yon. Ilang saglit pa, pumasok ang taong nakamaskara sa bahay na nalagutan ng hininga ni Tupi. Pareho nilang sinilayan ang nakahandusay sa sahig na si Tupi. Tinanggal ng misteryosong nilalang na yon ang maskara nito. Inalis din nito ang hood. Isang matandang lalaki ang sumilay sa mukha nun. Kinausap si Lori na nasa katawan ng matandang babae. Bitbit nito ang katana at tinutok sa leeg ng walang malay na si Tupi. Hindi pa ba natin tatapusin ang isang ito, Apo? Napangiti ang ginang sa kanyang lolo Pulyo na isa sa pinakamakapangyarihang mangkukulam sa buong mundo. Wag muna, Lo. Hayaan muna natin siya. May ipagagawa pa ako sa inyo, Lo. Bumaling ang matandang babae na sinaniba ng kaluluwa ni Lori. Pero ayoko naman pong manatili lang sa katawan ng matandang to, Lo. Bakit? Ano pa bang balak mo dyan sa taong isa sa pumatay sa iyo, Apo? Umangat ang ulo at ngumuso si Lori. Kagaya po ng ginawa natin sa taong yan nung tulog siya, nung tinamaan siya ng alak, nung nawala siya sa sarili dulot ng droga. Inangkin ko ang katawan niya para patayin yung dalawa niyang kaibigan. Nag-cruise ang dalawang kilay ni Lolo Pulyo. Ibig bang sabihin, gagawin ulit natin yung body switching? Napatango si Lori. Ayoko sa katawang to, Lo. Nakakasuka. Parehong binuhat na maglolo ang katawan ni Tupi at dinala sa warehouse kung saan nangyari ang krimen. Kung saan pinatay at ginahasa si Lori ng 3 magkakaibigan at kung saan pinatay ni Lori gamit ang katawan ni Tupi sina Harold at David. Doon din nila ginawa ang mapanganib na ritual, ngunit madali lang sa lolo ni Lori. Isa pa, ang lolo din nitong si Pulyo ang kumontrol sa TV na pagmamay-ari nito na ninakaw ng 3 magkakaibigan para takutin ang mga ito. Dahil sa isa sa pinakamakapangyarihang mangkukulam, nakakaya nitong tawagin ang kaluluwa ng namayapa na. Abilidad din ito ang magpalipat ng kaluluwa sa taong wala na, gamit ang kakaiba nitong itim na kapangyarihan. Nang masetap na ang lahat, inilapag ng 2 matanda ang walang malay na katawang tao ni Tupi sa isang stainless steel na table. Kasunod nun, kinuha din nila ang bangkay ni Kiefer na dinudumog na ng mga langaw. Wala silang pakialam kahit naaagnas na ito at may kakaiba ng amoy. Para kay Lori, gusto niyang buhayin muli ang pinakamamahal nitong si Kiefer na nagpakamatay para sa kanya nang malamang pinaslang siya ng mga halangang kaluluwa. Hayaan mo, Kiefer. Magkakasama na rin tayong dalawa. Buhay na buhay. Pero sa ibang katawan lang. Gagawin ko ang lahat para sa ating dalawa. Deserve nating mabuhay at ang mga masasamang damo lang ang dapat mawala dito sa mundo. Sila ang dapat mamatay. Bulong niya sa mismong tenga ni Kiefer. Sumigid ang nakakasulasok na amoy sa ilong ni Lori. Napangiti lang siya, saka bumaling ng tingin sa kanyang lolo Pulyo. Ano? Gusto mo pagsabayin ko na kayong magpalipat ng katawan? Mas mainam, Polo, para sabay din kaming mabuhay ng normal ni Kiefer. Sa hindi kalayuan, may 2 stainless steel table naman ang walang laman. Humiga na rin si Lori na may matandang pangangatawan sa malamig na lamesa. May binuhat naman si Lolo Pulyo na isang babae na walang malay.
Parang gripong umaagos ang malapot na dugo sa ulo nito. Inilapag yun ng matandang lalaki sa katabing lamesa kung saan nakahiga si Lori na may matandang pangangatawan. Nahirapan ako sa babaeng ito. Masyadong maingay. Kaya yun, napalakas tuloy ang paghampas ko sa kanya ng tubo. Anong pangalan niyan, Lo? Kung di ako nagkakamali, yan yata ang nobya ng tupi na yun. Ang pagkakaalala ko, Ursula, nakipaghiwalay na yan sa tupi na yon. Ito ang cellphone niya. Ayon sa text, batugan daw kasi itong si Tupi. Tamad magtrabaho, drug addict at lasenggo. Kung ganun pala, nababagay lang ako sa katawan ng babaeng yan. Oo, tama ka dyan, Apo. Prostitute nga lang ang babaeng ito. Baka gamit na. Ayos lang yun, Lo. Basta makasama ko si Kiefer. Hinawakan ni Lori ang maugat na kamay ng matandang lalaki. Simulan na po natin, Lo. Lumaki ang pagkakangiti ni Lolo Pulyo. Saka piniga ang kanyang kamay. Naglakad si Lolo Pulyo sa pagitan ng apat na nakahigang katawan sa apat na stainless steel table. Pumikit ang matandang mangkukulam. Sinimulan nito ang matinding ritual. Tumirik ang mga mata ni Lolo Pulyo hanggang sa purong puti na lamang ang natitira sa eyeball nito. Wala nang itim. May inilabas na garapon ng matanda. Malakas ang bawat pagkakabigkas nito ng makapangyarihang Latin habang tinatawag nito ang itim na kamatayan. O hari ng kadiliman, ikaw ay aking Diyos magpakailanman. Ikaw ay magpakita sa akin para makamit ang katarungan. Gamitin mo ang iyong karit at higitin ang kaluluwa ng halang na yan upang ipalit sa binatang kinitil ang sariling buhay para sa nobya niyang itinuring niyang kayamanan. Nagbitiw ng panibagong kataga si Lolo Pulyo dahilan para lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Nabalutan ng presensya ng kadiliman ang matandang lalaki. O tagatid ng mga kaluluwa, ikaw ay aking tinatawag, huwag ka sanang tumawa. Hindi ako nagbibiro at lalong hindi buhaya. Ngayon mo sa akin ipakita ang iyong pagkatimawa. Kainin mo ang kaluluwa ng binatang nagsamantala. Ang hiram niyang katawan ay ginamit para babuyin ang aking dalaga. Hindi na nakasayad sa lupa ang mga paa ng matanda. Idinipa ni Lolo Pulyo ang dalawang kamay. Ilang sandali pa, lumitaw sa likuran ng matandang mangkukulam si kamatayan. Balot na balot ito ng itim na kasuotan. Bungo ang ulo nito. Bit-bit nito ang karit na ginagamit para higitin ang kaluluwa ng malapit ng mamatay. Ibinaling ni Lolo Pulyo ang ulo sa nakahigang si Tupi. Malikot ang ulo nitong umiiling-iling. Nagsasalita ang binata habang nakapikit. Huwag niyo po akong patayin. Magbabago na po ako. Pangako po, magpapakabait na po ako. Pagbabayaran ko lahat ng kasalanan ko sa bilangguan. Biglang nawala sa likuran ni Lolo Pulyo si kamatayan at lumipat sa tabi ng nakahiga sa stainless steel table na si Tupi. O kamatayan, kunin mo na ang kaluluwa ng taong yan. Gamitin mo ang iyong karit. Muling nawalang parang bula si kamatayan sa tabi ng nakahigang si Tupi. Sumulpot ito sa likuran ng nakaangat na si Lolo Pulyo at saka siya binulungan. Ibinulong ni kamatayan sa mismong tainga nito na hindi pa raw oras ng binatang yon. Kailangan pa daw nitong pagbayaran lahat ng kasalanan nito bago daw siya nito kunin. Maya-maya, hindi na naramdaman ni Lolo Pulyo ang presensya ni kamatayan. Hindi ito maaari. Kamatayan, bumalik ka! May kasunduan na tayo. Huwag mo akong iwan dito! Sumayad na sa lupa ang mga paa ng matinik na mangkukulam. Nabigo itong kunin ng kaluluwa ni Tupi. Subalit may pangalawang plano si Lolo Pulyo.
Unti-unti itong lumapit sa katawan ng binata. Hinawakan nito ang ulo ni Tupi at may ibinulong dito. O kapangyarihan kong itim, kunin mo ang kaluluwa ng taong ito. Ikulong siya sa garapong ito. O kapangyarihang itim, inuulit ko, iwanan ang katawang ito at ihiwalay ang kaluluwa nito. Palakas ng palakas na ibinibigkas ni Lolo Pulyo ang katagang yun. Napapasigaw naman sa sobrang sakit si Tupi habang nagriritwal si Lolo Pulyo. Ilang sandali pa, sumuka ng itim na dugo ang binata. Gumamit si Lolo Pulyo ng garapon para ipangsahod sa mga yon. At nang matapos ay tinakpan ito. Huwag niyo po kuhanin ang buhay ko. Hindi kayo Diyos para kunin ang buhay ko. Hindi kayo. Huli na, bata! Ilang sandali pa, hindi na nga gumalaw pa si Tupi. Sinigurado pa yon ni Lolo Pulyo. Idinikit ang kaliwang tenga sa dibdib nito. Nang masigurong wala ng buhay ang binata, saka nito itinuloy ang makapangyarihang ritual ng body switching. Tinawag ni Lolo Pulyo ang kaluluwa ni Kiefer na paniguradong pagala-gala pa dahil wala pang 40 days buhat ng mamatay ito. Kiefer Estrada, akin kong tinatawag ang iyong kaluluwa. Angkinin mo ang katawang lupa na ito. Iyong iyo na yan. Sakupin mo ng iyong kaluluwa ang katawang ito. Buhayin mo ang iyong sarili. Mamuhay ka sa panibago mong katawan. Nagsindi ng kulay berdeng kandila si Lolo Pulyo. Pinatakan nito ang bangkay ni Kiefer. Ilang saglit pa, napangiti ang matandang lalaking mangkukulam nang bumangon sa stainless steel table si Tupi. Napahalakhak ito sa sobrang tuwa nang nasa katawan na ni Tupi si Kiefer. Sa wakas, Kiefer, maligayang buhay na pagbabalik sa mundong ito. Sa ngayon, iyong iyo ng katawang yan. Maghintay ka lang dyan. At ang aking apong si Lori naman ang ililipat ko sa katawan ni Ursula. Hindi bagay sa kaluluwa ng dalagang katawan ng isang matanda. Kailangan sa isang sariwa at dalaga rin na katulad niya. Pinuntahan na ni Lolo Pulyo ang dalawang stainless steel table kung saan yung isa nakahiga ang dalagang si Ursula at yung isa naman ay si Lori na nasa katawan ng matandang babae. Diyan ka lang, Kiefer. Huwag kang aalis dyan. Paalala pa ni Pulyo. Isang mahinang pagtangulang ang itinugo ng binatang yon. Wala pa itong reaksyon. Siguro naninibago si Kiefer sa bago nitong pangangatawan. May inilabas ulit si Lolo Pulyo na garapon. Muli siyang nagbitaw ng makapangyarihang kataga. Lumakas muli ang ihip ng hangin sa paligid. Umaangat na rin paunti-unti ang mga paa nito. Namumuti na rin ang mga mata nito sa pagbibitaw ng latin. Idinipa ni Lolo Pulyo ang dalawang braso. Habang palakas ng palakas ang binibigkas ng matandang mangkukulam, ang katawan ni Ursula at Lori ay unti-unti ring umaangat. Hindi na nakalapat ang mga likuran nito sa malamig na lamesa. Sinasamo ko sa kapangyarihan ng dilim. Ang katawan ng dalawang babaeng ito ay iyong pagpalitin. Ang kinin ng aking apong si Lori Gutierrez ang katawan ng dalagang ito. Buhayin mo muli siya sa panibago niyang pangangatawan. Sa ngalan ng Hari ng Dilim, huwag mong ipagkait ang panibago niyang buhay sa kanyang ninanais. O itim na aming kinakamtan, naniniwala kami sa kapangyarihan mo. Sa patuloy na pagsasambit ni Lolo Pulyo ng makapangyarihang itim na katagang yon, nagulat siya nang mabasag ang bote ng garapon. Bumalik ang itim sa mga mata ng matandang mangkukulam.
Anong ibig sabihin nito? Biglang bumigat ang mga paa ni Lolo Pulyo. Nawala ang kapangyarihan niyang magpaangat. Bumagsak din sa stainless steel table ang dalawang katawang pagpapalitin niya sana. Sinong bumasag ng garapon ko? Nilibot ni Lolo Polyo ang buong paligid. Napansin nitong nawala ang katawan ni Tupi sa kinahihigaan nitong mesa. Umiling-iling ang matanda ng mapagtantong nasa katawan pa rin nito si Tupi. Ibig sabihin, hindi gumana ang ritual ko. Hindi ito maaari. Lumabas kang bata ka, magtoast tayo. Harapin mo ako! Sa halip na si Tupi ang humarap, ang makapal na jacket na nakaputing maskara ang sumalubong sa matanda. Bit-bit nito ang mahabang patalim na katana. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya ng itim na mahika mo sa sandatang ito. Animal ka! Hindi ka pa mamatay-matay! Nagnit-ngit sa galit si Lolo Pulyo. Nagsambit na makapangyarihang kataga ang matanda. Walang atubiling umatake naman si Tupi gamit ang katana. Itutusok na sana ni Tupi ang mahabang patalim sa tiyan ng matanda nang tumilapon ang katanang yun sa malayo. Anong? Sabi ko sa'yo wag mo nga hamunin ang kapangyarihan ko! Sumugod muli si Tupi, ngunit tumilapon lang din ang katawan nito sa malayo. Sabay malakas na bumagsak. Hirap na itong makatayo dulot ng pinsala. Lumapit si Lolo Pulyo sa nahihirapang tumayo na si Tupi. Tinanggal nito ang puting maskara. Napaimpit sa sakit ang binata. Pati yata baywang nito ay nabali na. Ano? Lalaban ka pa? Bumuka ang bibig ni Tupi at may ibinulong na kung ano. Yung ilaw sa warehouse biglang pumutok. Nagdilim ang buong paligid. Mailap at naging alerto ito sa dilim. Saka nito kinapakapa ang sandatang panlaban niya. Animal kang tupi ka! Hindi ka makakatakas sa akin! Sinasabi ko sa iyo, makatakas ka man sa akin. Pero sa batas ng tao at Diyos ng kabutihan, hindi ka makakatakas! Tagaktak na ang pawis ni Tupi. Pero nang makapa niya ang matalas na bagay, may binigkas muli siyang litanya. Kataga akong makapangyarihan. Ang mga kandila'y iyong pagningasin. Nang matagpuan ni Tupi kung saan may nakasinding kandila, mabilis niyang inatake gamit ng katana ang taong natagpuan niya sa kadiliman. Sumuka ng dugo si Lolo Pulyo. Tagos sa dibdib ang mahabang patalim na yon. Hindi ka si Tupi! Ikaw si... Bago pa man maipagpatuloy ni Lolo Pulyo, nalagutan na ito ng hininga. Tuloy-tuloy na bumagsak ang patay na katawan nito sa lupa. Kasabay din ng kamatayan ni Lolo Pulyo, ang pagkawala ng kapangyarihan nito at humiwalay ang kaluluwa ni Lori sa katawan ng matandang babae. Sa wakas, natapos na. Napaluhod na lang si Tupi sa sobrang panghihina. Nang makabawi ng lakas, sa kanya binuksan ang pinto ng warehouse. Sumilay sa kanya ang liwanag ng sikat ng araw. Punong-puno siya ng galos at sugat sa katawan. Hinubad niya rin ang makapal na jacket sa katawan. Tanging sando at short na lamang ang suot niya ngayon. Aalis na sana si Tupi sa warehouse na yon nang makarinig ng pag-ungol ng isang babae. Umuungol na waribang humihingi ng tulong. Binalikan niya si Ursula na nagkaroon ng malay. Samut-saring tanong ang ibinato sa kanya ng babae. Wala raw kasi itong matandaan kung bakit nandun siya sa warehouse na yon. Saka bakit may matandang babae at may matandang lalaking namatay doon. Tinanong din niya kung may ginawa daw ba siya rito. Wala ah. Saka, bakit naman ako papatol sa isang babae, no? Takang-taka naman si Ursula at nagtanong uli ito sa kanya kung bakit yun ang kanyang sagot.
dahil bagong hiwalay pa lang sila mula sa matagal na relasyon. Ewan ko. Saka girlfriend ka ni Tupi, my love? Giit naman ni Ursula ay ex-girlfriend. Tumirik pa ang mga mata nito na magkamali pa ito ng termino. Doon lang naikwento nito ang lahat. Hindi ako si Tupi. My name is Kiefer. Oo na, aaminin ko na naging girlfriend ko si Lori. Pero ginawa ko lang yun para mapagtakpan na Becky ako sa mga magulang ko. Pero ang gusto ko talaga, si Tupi, my love. Nag-urirat pa si Ursula sa kanya kung bakit ito nagpakamatay. Dahil nireject ako ni Tupi. Oo na, mababaw na dahilan man yun pero mahal ko siya. Mas pinili ka pa niya kesa sa akin. Hindi ko nakayanan na ginamit lang pala niya ako para ibigay lahat sa'yo yung mga binigay ko sa kanyang pera. Pero ganun pa man, ngayong nasa katawan na ako ni Tupi, my love ko, ipinaghiganti ko siya laban sa dalawang maglolong yun. Akala nila sila lang ang may kayang gumamit ng black magic. Haler, ako rin kaya. Tinuruan ako ng grandmother ko nung nabubuhay pa siya. Marami siyang itinuro sa akin na ginamit ko laban sa lolo ni Lori. Mahabang pahayag ni Kiefer na ang boses at ang katawan ay mula kay Tupi. Oh, Sis Ursula, bakit tulala ka pa rin dyan? Hindi ka makapaniwala sa mga revelation ko ngayon, no? Don't worry, ako rin. Di ko rin akalain na ang dami palang plot twist ng story na to. Tara, let's na nga. Maglalakad na sana sila ni Ursula nang may sumigaw sa kanila na itaas nila ang kanilang mga kamay. Ay, sorry po. Wala po akong kasalanan. Bakit niyo po ako hinuhuli? No! Pinusasan agad ng mga otoridad si Kiefer na nasa katawan ni Tupi. Ngayon, ang magbabayad ng lahat ng kagaguhan, kalukuhan at kasalanan ni Tupi ay ang nagbabalik buhay na si Kiefer mula sa katawan nito. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran na dapat sana ay kay Tupi. Palaging tandaan, hindi tayo Diyos para kitilin ang buhay ng isang tao at ibalik ang buhay nito sa dati. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan niya tayo kukunin dito sa mundong ibabaw o kung kailan niya tayo dito ibabalik. Palaging piliing magpakabuti kahit ano paman ang mangyari. Wakas.